Boss Badong, paano yung mga savings namin sa bangko like PNB, Metrobank, Landbank kung kinuha ang pondo ng PDIC? Siguro hindi naman sabay-sabay na magsasaray ang mga kaya meron pa rin kayo. Hindi naman sinabi inubos eh. Ha? Kalahati lang ng pondo yung kinuha. Sir Bats, baka di tatagal, mga bankrupt ang lahat ng bangko dahil naubos na nilang pera. What if lahat na nagdeposito sa bangko mag-withdraw? Wag naman. Wag naman. Babagsak talaga yan pag nag-withdraw kayo. Wag naman tayong mag-withdraw lahat. Tuloy ang pagtakbo ni PRRD sa mayor ng Davao. Sir Badong, sinabi niya kahapon sa pamasko nila sa Central Park, paktay na Carlo Nograles, no chance in hell na magiging mayores ka, boy. Natumbok mo, Sir Bad, solid Duterte. JCC, moshi-moshi. Buti na lang, wala akong savings. Ligtas ako. Di po ako nagagalit. Pinagsasabihan lang natin na pare-pareho po tayong lumalaban sa mga Duterte. Pare-pareho po natin gustong manalo yung mga kandidato ni Duterte. Kaya burahin nyo na po na kayo yung tunay, yung mga iba ay hindi tunay. No? Wala pong monopolyo ng pagsuporta sa mga Duterte. Yun lang. Yun lang ang gusto kong nasa isip nyo. Ngayon, kung nasaktan kayo, ano ba pakialam ko kung masaktan kayo? Ang importante, nasabi ko yung piece ko. Wala naman tayong, kahit naman masaktan kayo at hindi, ganun talaga eh. Di ba? Kung pag-iisipan nyo sinasabi ko, dapat talagang pag-isipan nyo. Kasi kung patuloy kayong ipagpipilitan nyo na kayo yung totoo at kung ano-ano, dami-daming Duterte na hindi nyo naman kamiyembro eh. Kung hindi makabalik sa ere si Sir Ted ng isang buwan, alam na. Alam na, hindi pabor yung kanyang boss sa mga pinagsabi niya. Yan ang problema na may nangangamuhan, no? Yan ang maganda sa katulad natin na mga independent vloggers. Independent Duterte vloggers. Yan. Kapag ang deposit 100,000 at nagsara ang bangko, base sa Insurance Max, 40,000 yun lang ibabalik sa'yo. Ganun. Ganun pala. Baka bakasyon hanggang election day. Tsaka lang pabalikin upang hindi sila masisira sa mga pasabog ni Ted Pailon. Dapat to si Ted Pailon nagba-vlogs na eh. Namimiss niya yung kita sa vlogs. Lahat na lang po ng pwedeng kuhanan ng pera ay kinukuhanan nila. Grabe no? Nagagrabihan na talaga ako eh. Hindi na po masaya to. Now, kinunan din ng Philippine Deposit ang 117 billion. Kaya pag may bankrupt na bangko, may deposit kang 2 million, di ka na makakakuha. Dahil ang subsidy 117. Master 17, stand corrected. Sir Buds, kung operang ka ng 10 million para bumaliktad. Hindi po. Alam nyo po, pwede naman akong hindi mag-Duterte, di ba? Kung pera-pera lang po yung gusto natin, no? Sapat-sapat na po to. Okay na po tayo rito sa kinikita natin sa YouTube. Kasi wala kang amo dito eh. Alam nyo po yun, yung hindi ka nangangamuhan. Kaya yan po isa ko pong katwiran sa sarili ko. Kaya ako masaya sa pagbablog dahil lalo na po yung pinananatili ko yung pagiging independent vlogger ko. Kahit po ako Duterte vlogger, independent pa rin po ako. Dito na tayo sa Badong noon, 113 party list. Mas gusto ko po yung malaya ako. Malaya sa oras, malaya sa
kung ano yung topic ko. Ito pong topic ko rito, akin po 'to. Tinitiyak ko sa inyo. Hindi po 'to topic ng ibang tao. Boss Mads, hindi madala sa hukay at lalo na sa harap ng Panginoon Diyos. With that answer, Sir Mads, I salute you. Thank you at hindi ka nagpapasilaw sa pera. God bless you and more power. Ako po, hindi yung ang hirap po kasi ito sa totoo lang mahirap po maging vlogger. Ayun, yun, di pa. Mahirap po maging vlogger, no? Kasi lalo na po sa amin, mas lalo pong mahirap kung yung topic mo hindi iyo, di ba? Mahirap na nga yung topic ko akin eh. Yung punong-puno ka ng passion dahil sa topic mo. Ang hirap po magsalita na yung topic mo napipilitan ka lang dahil ikaw ay binayaran ka para yan yung topic mo, no? Hindi po ganoon. Ngayon, hindi ako mukhang pera, no? Actually, mukha akong pera eh. Pero sa akin, 'di ba? Yung way ko. Halimbawa, nagugustuhan niyo yung ano ko, nagugustuhan niyo yung mga sinasabi ko at dahil diyan gusto niyo sumuporta sa pamamagitan ng pagpapakape. Wala akong problema doon kasi mahirap naman sabihin na hindi ako mukhang pera o hindi ko pinagkikitaan yung vlogs. Hindi po totoo 'yan. Kumikita po ako at the same time dahil sa paniniwala ko, 'di ba? Ang sarap nun. 'Yun po ang pinakamasarap. Kaya kita nyo very passionate tayo pag nagba-vlogs tayo. Kadalasan galit tayo sa ating ano. Kasi yun eh. Ang hirap po mag-vlog. Ako nahirapan po ako na nawala ka na dun sa ano, yung walang kaya hirap ako sa boxing eh. Kasi hindi lang naman po pwedeng isang boksingero lang yung topic mo eh. Biruin mo, para ka magka-content sa boxing, manonood ka ng mga boksingero na hindi mo kilala. Kinakailangan mo manood eh. Yung pinipilit mo lang yung sarili mo para ka magkaroon ng topic. Yun po yun. Yun po ang mahirap sa pagbablog pag hindi ka na nag-enjoy. Trabaho na sa tingin. Kaya ang ginawa ko ngayon sa boxing ko, politika na rin. Politika na rin. Wala namang masama. Boss Baz, DDS ka pa rin ba? Kapalit ni Ivana Alawi. Kailangan nang umuwi, withdraw ko lahat pera namin sa bangko. Hindi naman, wag naman kasi magbabank run yan eh. Mahirap po yun. Hindi po tayo nananawagan na mag-withdraw kayo. Wag pong ganun. Kasi kawawa rin ang ekonomiya natin pag bumagsak. Tayo rin lahat kawawa eh. Orlando. Tama yan, Sir Buds. Go lang. Huwag niyong intindihin ang sinasabi ng iba. Tsaka dapat yung away ni Maui at Joy. Personal nila yun. Private nila kasi pareho silang supporter ng Duterte. Hindi, okay din yan. Kasi mamaya, meron lumabas dyan na hindi na supporter ni Duterte. Di, tirahin natin. Nakaabot din. Kasi, nakaabot din sa live mo, Sir Bad. Salamat sa Diyos. Unsubscribe na kayo. Wala pong subscriber dito si Mima dahil Duterte po. Sa halip habulin ng mga hindi nagbabayad ng tax tulad ng ginawa ni Papa Dig sa Mighty Corp at PAL. Bats, bukas makalawa, meron na naman tayong matutuklasang kinuhanan ng pondo. Yun nga eh, nagulat ako dyan sa PDIC. Kala ko talaga ang pinakamalaking pondong kinunan yung ano eh,
PhilHealth, yung pala, PDIC pa pala, meron pa pala. Magre-resign ba si PBBM ngayon? Masasabi bang graceful exit kesa mag-aklas pa ang militar? Kung magre-resign ba, graceful exit? Ang graceful exit po, hindi rin po graceful exit yun pag nag-resign. Graceful exit po, yung kung kumbaga, may kasunduan kayo. Hindi lang yung magre-resign. Yung may kasunduan. Magre-resign ako pero papayagan nyo kami na makaalis. Mga tipong gano'n. Kasi pag nag-resign ka lang, wala kayong kasunduan, hindi pa rin graceful exit yun dahil pwede kang habulin eh. Alam niyo yun? Pero kung may kasunduan kayo na sige, hindi na kita habulin, mag-resign ka lang, okay yun. Kumbaga, presidential pardon. Di ba? Patatawarin kita. Basta patawarin mo ko. Parang, hindi kaya Sir Buds, nilalabas nila ang pera ng Pilipinas, kagaya noon ni Marcos Sr., ang dami nilang asset na naka-freeze sa ibang bansa, di ba? Ayun, may narinig ako Amerikano. Tinatalakay yan eh, yung kay Marcos na pagpunta raw ng actually narinig ko una to kay Harry Roque yata kung hindi ako nagkakamali sa isang forum na nadaluhan ko. Nagbago raw si Marcos nung dumalaw sa US. Kasi dati tutuloy niya pati yung friends pakikipagkaibigan sa China eh. Pero nagbago ang lahat nung pagdalaw niya sa US, pagbalik iba na. Anti-China na yung stance niya. So sabi nung isang Amerikanong na ko lang sa TikTok na yun daw yung pinag-usapan nila ron eh. Di umano. Kalimutan ko na yung Amerikano eh. Sa TikTok ko lang nabasa na parang at sinabi rin to ni Harry Roque. Si Harry Roque or sino ba yun? Si Kaado. Ayan, isa dun sa mga yun. Sinabi rin nyo na doon nga nagkaroon ng pagbabago kasi parang yung may kinalaman sa naka-freeze na asset sa US. Syempre, hindi na nila dinetalye. Alam nyo na yun kung ano ibig sabihin nun. Di umano. Naka-freeze na asset. We do not care about Marcos Jr. Pero sa uli muna niya lahat ng pera kahit yung dati. Kasi pera natin yan. Nagpakahirap tayo nagtrabaho bilang OFW tapos gatasan lang. Saan kaya dadali ni Marcos ang mga nakaw na pera, Boss Buds? Aba, hindi natin sinasabing ninakaw nila yan. Ang tinatanong natin, saan napunta yan? Kinuha nyo yung mga pera. Kasasabi ko lang kay Habi ko na i-cash out na niya ang funds sa bangko bago pa ako mapahiya ng todo sa kanya. Merry Christmas po, Boss Buds. And prosperous New Year sa ating lahat mga kakulto ni Tatay Diggs. Wag naman yung i-cash out lahat ng pera ninyo. Baka lalong bumagsak ang Pilipinas. Binabalita lang naman natin to. History repeats itself. Naniniwala na ako sa salitang ito. History will judge daw. Yes, history is repeated. Unti-unti na naman kinamumuhian yung pamilya nila. Ang tagal, no? Ang tagal po. Ang tagal po yung proseso ng pagbangon nila ng pamilya nila, yung pangalan. Kasi sirang-sira talaga sila after ng EDSA. EDSA Revolution, talagang bagsak po yung pamilyang Marcos. Walang nakiki-associate diyan. Tapos na unti-unti nila. Ito po ang pinakamalaki nilang yung nagamit para maibangon yung kanilang pangalan, yung mga Duterte. Yun po yun. Bakit ba panayang kuha nila ng pera? Aanuhin nila lahat ng mga pera na yan. Yun nga po ang gusto nating sagutin nila eh. Di ba? Yun po ang gusto natin. Sagutin nila. Meron pa rito eh. Tapos naglaho sila pareho, dalawa. Nung naging magkarelasyon na, hindi na pumapasok dito.
Mas mabuti wag nyo nang ibangko ang pera nyo. Steffi, saan naman dadalhin pera nila sa bangko? Baka ma-hold. Correct. At least doon, safe kayo sa bangko. Hindi nila nakawin ang mga pondo, boss. Plundering lang muna. Mag-ingay na Pilipino, antayin nyo pa bang mga mamamayan na lang ang may karapatan na magmaneobra sa governance habang ang mamamayan na mahirap ay sunod-sunuran at laging nasa laylayan lang. Jobless kasi yan, BBM. Kailangan ng pera pambili ng cook. Si Romualdez Servads, nag-invest sa ibang bansa $1 billion. Nakita ko lang din po yun sa TikTok. Saan naman kukunin yun ni Romualdez? Oh, ngayon mayaman na. Yumaman ng todo ang mga Marcos galing sa nakaw. Yan. Bata pa tayo noon nung panahon ni Marcos, 'di ba? Senior. Pero ngayon na-realize natin. Grabe pala tayo ng pamilya na to.